Ang sunod nating pag-uusapan ay tungkol sa eksepsyon at kabawasan ng pananagutan. Ito ay nakabatay sa turo ni Aristoteles na nagsasabi na may kabawasan sa kalalabasan ng isang kilos kung may kulang sa proseso ng pagkilos. At para sa kanya, mayroong 4 na elemento ang proseso na ito. Ang una ay ang paglalayon, ikalwa ay ang pag-iisip ng paraan, ikatlo ay pagpili ng pamamaraan, at ang ikaapat ay ang pagsasakilos ng pamamaraan. So, iisa-isahin natin kung ano ba ang ibig sabihin ng mga proseso o ng mga yugto o mga elemento ng prosesong ito. Sa paglalayon, mahalagang katanungan ay kasama ba sa ninais ang kinalabasan ng isang makataong kilos? Sa pag-iisip ng paraan, ang katanungan ay ang pamamaraan ba ay tugma sa pag-abot ng layunin at hindi lamang kasangkapan sa pag-abot ng naisin? Sa ikatlo, nagkakaroon ba ng kalayaan sa mga opsyon na pagpipilian o pinili lamang ang mas makabubuti sa iyo nang walang pagsaalang-alang sa maaaring epekto nito? At sa ikaapat, ano ang aking naging pagkilos? Now, para mas maintindihan natin ang mga bahaging ito, tunghayan natin ang isang halimbawa. So, narito ang paglalayon, pag-iisip ng pamamaraan, pagpili ng paraan, at pagsasakilos ng pamamaraan. So, simulan natin dito sa paglalayon. At sabi nga natin, kasama ba sa ninais ang kinalabasan ng isang makataong pagkilos? So, halimbawa ay ang ating ninanais o ang ating nilalayon ay masugpo ang droga sa bansa. Okay? Kasama ba sa sinabi mo o sa paglalayon mo na may mamamatay talagang inosente sa pagkilos natin sa pagsugpo ng droga sa bansa? Okay? Sasabihin mo bang bahagi ito ng pagtataguyod ng iyong layunin? Okay? Kapag sa simula pa lang ay ninais mo na may mamamatay na inosente sa paglaban mo sa pagsugpo ng droga sa bansa, nakakaroon na agad ng fault doon sa ating naisin. Dahil ginugusto na natin o nilalayon na agad natin yung isang bagay na hindi dapat nating nilalayon. Okay? Ang ikalawa naman ay pag-isip ng pamamaraan. O, ang pamamaraan ba ay tugma sa pag-abot ng layunin? So, halimbawa, sugpuin ang droga sa bansa. So, ano-ano ang mga layunin o ano-ano ang mga pamamaraan na tugma kaya sa pagsugpo ng droga sa bansa? Paglalabas ng narcolist, pag-authorize sa mga vigilante groups na isagawa ang layunin, pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. Makikita na agad natin sa mga nakasulat na pamamaraan na ang ikalawa ay hindi tugma sa pag-abot ng ating layunin. Okay? At kapag ito ay isinaalang-alang pa rin natin, mas lalong nagiging mabigat ang ating pananagutan. Tatandaan natin, the end does not justify the means. Okay, so meron na tayong layunin. Ang ating layunin o paglalayon ay sugpuin ang droga sa bansa. At narito na rin ang ating mga pamamaraan. Pagkatapos na maisip natin ang ating mga pamaraan, papasok na tayo sa pagpili ng paraan. Ano kaya paraan ang dapat kong gawin? Okay? Ano ang dapat bigyan ng pansin? So, kapag dito sa tatlong ito ay pumili ka ng isa at sinabi natin na ang napili mo ay ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya o kaya naman ay ang paglalabas ng narcolist, masasabi natin na tugma ito sa pag-abot ng ating layunin. Dangan nga lamang kinakailangan na itong narcolist na ito ay verified at hindi pa pwedeng batay lamang sa mga chismis o haka-haka. Okay? At pag napili na natin ang paraan, sa pagsugpo sa droga, bibigyan na natin ng buhay yung ating ninanais o nilalayon. At ang pagbibigay buhay nito ay sa pamamagitan ng pagsasakilos o pagsasagawa ng mga pamamaraan para marating ang iyong layunin.
Aristoteles, kung may kulang sa mga pamamaraan o may kulang sa mga aspeto ng prosesong ito, nababawasan ang bigat ng pananagutan. At kapag nabawasan ang bigat ng pananagutan, ganun din mababawasan ang bigat ng parusa na maaaring ipataw sa isang tao na nagkaroon ng kakulangan sa iba't iba o sa isa man sa mga aspeto na kanyang inilalahad.